tao na hindi maihahalin tulad sa ibang mga pagkakataon. Ito yung panahon na parang titigil ang iyong mundo at nagiging manhid ang oras at nagsisimulang makita ng tao ang katotohanan na kanyang iniiwasan. Sinabi ni E.R. Mustafa Mahmud, lahat tayo ay may hangganan, ngunit bawat isa ay nabubuhay na paabang walang kamatayan. Halikayo at pagnilayan natin ang paglalakbay na tatahakin ng bawat isa sa atin. Unang yugto, umagang akala mo ay normal, ngunit hindi. Magigising ka sa umaga tulad ng nakasanayan, bubuksan ang cellphone, inom ng kape, nakikipagtawanan, nagpaplano, nagpapaliban, at naghihintay ng panibagong umaga. Ngunit, hindi mo batid na sa langit ay sinusulat, ngayong araw babawiin ang buhay mo. Habang ikaw, panatag na naglalakad sa lupa, ang mga anghel ay kumikilos na papunta sa iyo. Ang iba sa kanila ay may daladalang habag, at ang ilan ay may dalang parusa. Ilan na nga ba ang binawian ng buhay sa umpisa pa lamang ng kanyang araw? Habang siya ay humahalakhak, habang siya ay nagpaplano, para sa kinabukasang hindi niya kailanman masisilayan. Pangalawang yugto, ang paglabas ng kaluluwa. Umpisa ng paglalakbay. Suddenly, mabigat na katahimikan na gumagapang sa iyong paligid. Tumitibok ang iyong puso sa kakaibang paraan. Nanlalamig ang iyong katawan sa paraang hindi mo mailarawan. Sa puntong ito, nagsisimula na ang malakulmot na punin ang iyong buhay. Hinahatak niya palabas ang iyong kaluluwa. Mula sa mga paa, sa bente, pataas ng paunti-unti. Para kang nalulunod sa tahimik na kagatan, hindi mo na kayang lumaban, hindi ka na makakapalag, hindi mo na rin kayang gumalaw, hindi ito kaamdaman, at hindi rin pagkapagod, bagkus, ito ay simula ng katapusan, at umpisa ng hangganan. Pangatlong yugto, nasa bandang dibdib. Panahon na walang kabulaanan. Paakyat na ang kaluluwa at malapit na sa lalamunan, at nasa paligid na ang mga anghel na nag-aabang. Kukunin ka kaya ng mga anghel ng habag? O agawin ka ng mga anghel ng parusa? As sumasagi sa isip mo ang mga salitang hindi mo na mabibigkas. Ako, mamamatay na ba ako ngayon? Ganon lang kadali. Ganon lang kadali ang buhay. Ang mga nabuhay ng 50 years, 70 years, 80 years, doon nila mapagtatanto, sa puntong yon, na ang buhay pala ay parang isang kisap lamang. Pang-apat na yugto, nasa bandang lalamunan na. Unveiling the worlds. Makikita mo na ang hindi nakikita ng sinuman. Makikita mo ang mga anghel. Makikita mo ang iyong hantungan. Malinaw na sa iyo ang katotohanan. Samantala, ang mga tao sa paligid mo ay umiiyak. Nagsusumikap na ikaw ay iligtas. Pinagmamasdan ka. Ngunit ikaw ay nakamasid sa kabilang dako ng daigdig. Hindi ka na kabilang sa mundong ito. Panglimang yugto, ang katotohanan na pinabayaan ng tao. Sa panahong huli na ang lahat, napagtanto at naunawaan mo ang lahat ng bagay. Naunawaan mo na pinagpaliban mo ang taubay. Pinabayaan mo ang sala. Isinawalang bahala mo ang kamatayan. Nalunod ka sa mundo. Akala mo ay mahaba pa ang buhay. Ngunit malinaw na sinasabi ng Quran, tunay na ang panahong ito ay iyong isinawalang bahala. Isang maiksing salita na sapat na upang sunugin ang puso ng mga taong pabaya. Iligtas mo ang sarili mo habang maaga pa. Ituring mo ang bawat sandali bilang huling pahina ng kasaysayan mo. Huwag kang pabaya dahil ang pagpapabaya ay lason. Huwag magpaliban dahil ang pagpapaliban ay libingan ng mabubuting gawa. Magsala, magtaubay, iwasan ang lahat ng daan ng kasalanan, paghandaan ang kabilang buhay, dahil yon ang tunay, at ang mundong ito ay pansamantalang anino.